Sandra, mainit ka. Kailangan natin makahanap ng malapit na ospital. Nag-aalala ang wika ni Sam. Sumasakit na talaga ang ulo niya. Hindi na niya dama ang paligid. Basta pakiramdam niya ay giniginaw siya na naiinitan. Hindi alam ni Sandra kung anong nararamdaman niya. Hindi rin niya maintindihan si Sam kung anong sinasabi nito. Hindi maipinta ang mukha ni Sam sa pag-aalala. Binilisan pa niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Nilagyan na niya ng kumot si Sandra, pero inaalis din ito saka binabalik ulit. Tumitingin naman siya sa GPS niya at 4 pa na kilometro ang layo sa may ospital na. Just hold on, Sandra, okay? Malapit na tayo. Wika niya, saka pinaharurot na ang sasakyan. Nakarating sila sa ospital ng ilang minuto at agad naman silang dinaluhan ng mga nurses. Alalang-alala siya kay Sandra. Pinasok siya sa emergency room at wala siyang nagawa kundi ang manatili muna sa labas. Sandra was fine an hour ago, pero bigla itong naging mainit. Nagtiimbagang naman siya nang maalala si Grayson. Hindi niya alam pero naiinis siya rito. Naiinis siya kung bakit ganoon na lang ito saktan ang nararamdaman ng kaibigan niya. Bakit ganoon na lang ito magsalita kay Sandra? Kinuha naman niya ang cellphone sa bulsa ng pants na suot niya. Saka tinawagan si Rika. Sam, what's wrong? Napatawag ka. Nandito kami sa ospital. Something happens to Sandra. What? Asan ba kayo? Oh my God! Sam, anong nangyari? Halata sa boses nito ang pag-aalala. I'll just send you the address. Dito na tayo mag-usap. Okay, I'll call Danica na rin para sabay na kaming pumunta dyan. Okay, bye. Pinaba na niya ang cellphone saka umupo sa upuang naroon habang hindi mapakali. Nang makaalis sila ni Sandra roon, maayos pa naman ang pakiramdam nito. Ngunit na makasakay na ito ng sasakyan, saka lang siya biglang naging mainit. Sobrang nag-aalala siya para rito. Ilang sandali naman at lumabas na ang doktor. Doc, how is she? Lapit ni Sam sa doktor. Are you one of her relatives? I'm his friend. She doesn't have relatives. She's fine. Nagkaroon lang ng infection ng sugat niya. Mabuti't hindi ko maalat yun, kundi mahihirapan tayo. Ilalabas na siya in any minute. Sagot ng doktor, saka tumango at nagpaalam na sa kanya. Dinala nila sa private ward si Sandra habang tulog pa. Ang sabi ng doktor, kailangan niya lang magpahinga. Nabigyan na siya ng gamot at nilinis na rin ang sugat nito. 3:00 na ng hapon nang magising ang dalaga. Sandra, are you okay now? Nag-aalalang tanong ni Sam. Ayos lang ako, masakit lang ang ulo ko. Paos na wika nito. Kumuha na lang siya ng tubig at nilagyan ng straw, saka pinainom ito. Drink it slowly, okay? Bumukas naman ang pinto ng kwarto nila at pumasok roon si Danica at Rika na sobrang nag-aalala. Oh my God, Sandra! I'm glad you're okay! Bulalas ni Rika sa mayakap dito. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Danica habang sinusuri ang katawan niya. Tumango lang siya bilang tugon. Sandra, we're sorry we're not there for you. Dagdag nito. Ayos lang, nandito naman ako eh. Why did this happen? Takang tanong ni Rika. Ikinuwento naman ni Sam ang nangyari. Siyempre nagalit sila kay Grayson. Ang lalaking yun. Pagkatapos ng lahat-lahat yan ang ginawa sa'yo. Walang puso ang asawa niya. Galit na wika ni Rika. Tapos na yun, ang mabuti pa, hayaan mo na lang siya. Saka ayos lang ako. Sabi ni Sandra. I know, gutom na kayo. Heto, may dala akong pagkain. Tama na yung drama dyan. Kain na muna kayo, lalo ka na. Wika ni Sandra, sabay bigay sa kanya ng maraming pagkain. Buong maghapon naman silang ando nagkukwentuhan, kaya nakakalimutan niya ang nangyari. Tumunog naman ang cellphone niya. Kinuha niya ito saka tinignan ng tumatawag. Nanlaki ang mga mata ni Sandra at tumingin kay Sam. Sir, hindi pa rin sinasagot ni Miss Sandra ang tawag. Mahinang wika ni Jenny. Kanina pa nito tinatawagan si Sandra, pero hindi sinasagot ng babae. Kainis. Galit na sambit ni Grayson. Alam niyang may kasalanan siya. He was worried. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ito, dahil sobrang nag-aalala siya. Habang bumabiyahe sila pa uwi, hindi na siya natahimik pa. Kapag tinatawagan niya si Sandra, ino-off nito ang tawag niya, hanggang sa hindi na niya makontak pa. Sir, sabi po ng direktor, hindi raw po umuwi ang anak niya. Sumunod raw po ito sa atin kanina. Tumawag raw kanina na nasa ospital sila.
Paliwanag ng isa sa kanyang empleyado na inutusan niyang tawagan si Director Toffer, ang ama ni Sam, kung nakauwi na ba ang binata kasama si Sandra. Nang marinig ni Grayson ang sinabi nito tungkol sa ospital, ay lalo siyang nag-aalala. Naikuyom na lang niya ang kamao sa galit. No one has to blame but him. Minsan kasi dahil sa inis o galit niya, hindi na niya kayang kontrolin pa ang sarili. Anong nangyari at bakit nasa ospital siya? Agad na tanong niya rito. Hindi na po niya sinabi eh. Yun lang daw po ang sinabi ng anak niya. Hindi na rin daw po ito tumawag sa kanya. Sagot pa ng sekretarya. Sinanyasan na niya ito na lumabas na. Saka naman ito sumunod. Bigla namang pumasok si Raven. Dala ang iPad nito. Saka malaking humakbang palapit kay Grayson. You have to see this. May leak photos ng team building. Laman ito ng tungkol sa inyo ni Miss Sandra. At ang gulo ninyo ni Sir Sam sa beach. Siguradong isa sa kasama natin doon ang nagbigay nito sa media. Wika nito, saka pinakita sa kanya ang balita. Inis na naikuyom niya ang kamao niya. Laman nun ang larawan ng pakikipagsuntukan niya sa anak ng direktor ng kumpanya. Sinong nagkalat nito? Tawagan mo ang buong team managers, supervisors, at head ng bawat department. In 30 minutes, dapat nasa conference hall na ang lahat. Galit na wika ni Grayson, saka kinuha ang cellphone niya at tinawagan ng mommy niya. Kapag nalaman ito ng kanyang ina, sigurado magiging hysterical ito. Ngunit ilang tawag na ang ginawa niya, pero hindi pa rin ito sumasagot. Come on, Mom! Answer the phone! Tiimbagang nabigkas niya, ngunit hindi na talaga nito sinagot ang tawag. Miss Aguilar! Sigaw niya. Nagmamadali namang pumasok roon si Jenny. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang tinawag nito sa araw na yon. Try to contact her. Sabihan mo ako kapag sumagot siya. 20 minutes pa bago magsisimula ang meeting. Tawagan mo ang security staffs. Contact all the media connections na meron tayo. At ipabura mo ang nasa balita. That can't be an issue right now. Wika niya. Kinuha na ni Grayson ang cellphone niya at tinahak ang daan patungong conference hall. Galit na pumasok siya roon at inisa-isa ang bawat team manager para halungkatin ang mga hawak nito na empleyado kung sino ang nagkalat ng mga litrato nila sa team building. Tinakot pa niya ang mga ito. Pagkatapos ng kalahating oras sa conference hall, ay dumiretso na siya sa kanyang opisina. Wala pa rin siyang balita tungkol kay Sandra. Nahilot niya ang kanyang sentido. Dahil sa galit at selos niya, ay mas lumala pa ang gulo. Nasaan ka na ba, Sandra? Naisip niya sa kabinuksan ng cellphone at tinawagan ulit ang numero ng dalaga. Ngunit hindi niya pa rin ito makontak. Malakas na bumukas ang pintuan ng opisina niya. At pumasok roon ang lolo niya, na galit at kasunod nito ang mama niya na nag-aalala. Chairman, Mom, sambit ni Grayson. What's this, Grayson? Galit na ibinagsak ng chairman ng isang envelope sa kanyang mesa. Saka siya tumingin doon at humarap sa chairman. Lumabas sa media ang kasal mo at divorce agreement mo. Anong ibig sabihin nito? Nagpipirmahan kayo ng divorce papers nang hindi ko alam. Nag-usap na tayo na hindi pirmahan ng divorce paper ni Sandra at itapo na. Pero bakit tinago mo? At nawawala si Sandra na wala man lang nakakaalam ni isa sa inyo. Turo nito sa kanya at kay Raven, nakasabay nilang pumasok. Dad! Mainang sambit ng mommy niya. Yumuko lamang siya at hindi agad nakasagot. Hindi niya alam kung bakit may divorce papers. Hindi naman siya kailanman pumirma sa mga papel na yon. Hindi niya maisip kung kailan at paano ito nakuha ng grandpa niya. Tumigil ka! Sita nito sa anak na babae. Kaya ganyan ang anak mo dahil kinukonsinti mo. Hindi porket maayos ang pamamalakad mo sa kumpanyang ito, hindi ka na mag-iingat. Wika nito kay Grayson. Nakipag-away ka pa sa anak ng direktor. Wala kang awa. Ano na lang sasabihin ni Director Toffer sa'yo? At anong klaseng pag-iisip meron ka? At ginaganyan mo ang asawa mo. Binigay ko sa'yo ang lahat pero ganitong igaganti mo sa akin. Ano pang saysay ng pagpapalaki ko sa'yo kung hindi mo rin aayusin ang buhay mo? Gagaya ka na rin ba sa iyong ama? Singhal nito sa kanya. Chairman! Pagmamakaawa ng mommy niya. Wala na siyang naisagot dahil wala siyang lakas ng loob. Pinanghihinaan siya dahil sa mga dumarating na problema. Ayusin mo tong gulong dinala mo. Gumawa ka ng paraan. Be matured enough, Grayson. Wika ng lolo niya, saka lumabas ng opisina niya. Lumapit naman ang ina niya at niyakap siya. Hindi niya magawang tumigil at magpahinga. Nagagalit siya sa sarili niya dahil sa mga ginawa niya. Buong araw siyang nanatili sa kumpanya
at hating gabi na nang makauwi. Kinausap na niya ang mga empleyado niya at binura na ang balita tungkol sa kanya. Ngunit kalat pa rin ito sa media. Ugali ng mga tao na madaling makuha ang balita at ikalat sa social media. Nagawa naman ang paraan ng mga barkada niya ang tungkol sa divorce agreement. Pero hindi pa rin maalis sa isip niya kung kailan at saan ito pinirmahan ni Sandra. Kaya kailangan niya itong makausap. Hindi pwedeng basta-basta na lamang mawawala ang dalaga sa kanya. Hindi siya papayag. Raven, paano nangyari yung divorce agreement? Hindi ko alam ang tungkol doon. Ang akala ko nasa chairman ito noon. Bakit may isa pa? Kailan yun pinirmahan ni Sandra? Tanong niya habang nasa biyahe sila pauwi sa compound nila. Hindi mawala sa isip niya ang asawa. Matagal niya na yung pinirmahan. Hindi pa naman kayo nagkita. Nung nagkita kayo sa mall sa jewelry shop, pinirmahan niya na yon. Paliwanag ni Raven habang nasa daan ng atensyon. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na siya yun? Hindi niya ako pinayagan eh. Pinigilan niya ako nung sasabihin ko na sana sa'yo. Nung maikwento ko naman sa'yo pauwi yun, hindi mo ako pinatapos. Tinago ko ang papeles kaya nakakagulat kung paano yun napunta sa chairman. Sigurado ako na tinago ko yun. Paninigurado ni Raven. Saan mo to nilagay? Sa apartment ko. Nilagay ko ito roon nung minsang nagpumilit si Ma'am Thea na makita ka. Sinama ko siya roon, saka ko siya hinatid sa kumpanya. Imposible namang siya ang gumawa dahil nasa labas siya ng apartment ko ng mga panahon na yon. Tinanong niya ako noon pero hindi ko naman sinabi sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Grayson. Nagtataka siya kung sino ang gumawa noon. Alam niyang matataguan ng sekreto si Raven. Hindi nito ugali na magtraidor sa kanya. Raven was his secretary for a long time, kaya hindi nito magagawa iyon. Napaisip naman siya sa inakto noon ni Thea. Hindi nagulat ang babae nung malaman nitong kasal na siya. Ni hindi siya nito nasumbatan o inaway. Nakapagtataka lang nung panahon na yon. Nung makipagkita siya rito sa loob ng campus nila Sandra, sinabi ng babae sa kanya na hindi na siya nito mahal. Pero bakit lumalapit pa rin sa kanya ang dalaga simula nun? Napailing na lang si Grayson sa naisip. Saka sumandal sa upuan at pinilig ang ulo. Nag-request ang board of directors at investors ng meeting bukas. Nagkakagulo na sila at gustong malinawan. Mukhang kailangan nga natin ng press conference. I need to see her first and make sure she's okay. Bumundong hininga na lamang si Raven. Saka pinagpatuloy ang pagmamaneho pauwi sa compound ng mga Martinez. Hindi naman mapakali si Grayson na tumitingin sa cellphone niya at nagbabaka sakaling tumawag roon si Sandra. Pero wala talaga. Inis na tinapon niya ang cellphone niya. Saka sumanda sa dashboard at pumikit. I'm home. Thank you for taking good care of me. Boses ng isang babae mula sa kwarto niya. Sigurado ka bang ayos ka lang? Pwede ka naman dito sa bahay eh. Tawagan mo na ako kapag hindi mabuti ang pakiramdam mo. Wika ng isang lalaki sa kabilang linya. Alam mo namang mahihirapan ako lalo. Lalo na at lumabas sa media ang nangyari. Ayoko lang na madamay ka pa. Sapat na yung nasali ka dahil sa away nyo. Yun lang at ayoko nang lumala pa. Tatawag na lang ako kapag hindi na naman maganda ang pakiramdam ko. Sagot ng isang babae, saka bumuntong hininga. Sige, ibababa ko na. Kumain ka na dyan. Pag-aan na lang wika ng lalaki. Oo, ikaw rin. Matamlay na sagot niya. Saka binaba na ang cellphone at naupo sa kama niya. Dad, I wish you were right here. Namimiss na kita. Ayokong maranasan ng ganito ng mag-isa. It's been 3 years simula nung mawala ka pero pakiramdam ko hindi ko pa rin kaayang mag-isa. Naibigkas niya sa isip, saka tumulo ang luha sa kanya mga mata. Bakit kailangan ko pang maging emotional? Inaasahan ko na yun eh. Pero bakit nung sabihin niya yun, sobra akong nasaktan. Parang nadurog ang puso ko sa sinabi niya. Minsan kapag nagsasalita siya ng masasakit, hindi naman ganun katindi ang epekto sa akin. Pero bakit ngayon sobrang sakit na? Naisip ni Sandra, saka pinahid ang luha sa mga mata. Ganito ba dapat ang magmahal? Nasasaktan ka lagi? Naibigkas niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan niyon. 150 unreceived calls, 8200 messages. Wala naman siyang balak na tignan niyon at basahin. Ayaw sanang pumayag ni Sam na lumabas siya ng ospital, pero nagpumilit siya na umuwi na lamang. Kaya naman niya ang sarili at nangako siya rito na hindi niya pababayaan ang sarili niya at iinom siya ng gamot sa tamang oras. Tumunog naman ang cellphone niya, kaya kinuha niya ito at tinignan. Si Glyza ang tumatawag. Agad naman niya itong sinagot. Glyza? Matamlay na sagot niya.
Sandra! Oh my God, how are you? Danica told me everything. I was so worried. I shouldn't have trusted that Martinez Air for you. Glyza, I am fine. Andito na ako sa bahay. Thanks God. I'll book a ticket for you. You can have a vacation here for 2 months. Glyza, alam mo namang may klase ako. It's my final term at ayokong huminto na naman. Ayokong sayangan ng panahon. Saka ayokong umalis dito. Dahil malaki ang utang na loob ko kay chairman. Kailangan kong matapos ang 6 na buwan na kondisyon niya. Saka ako magiging malaya. Sagot ni Sandra. Saka dahan-dahang naglakad, palapit sa veranda ng kwarto niya. Why, Sandra? You can just told him about it. Because I know he already saw the news. You cannot live there with him with that kind of treatment. Hindi mo kailangan magpakamartir sa asawa mo. Do you fall for him already? Dati naman kapag pinapabakasyon kita, pumapayag ka, kahit na may klase ka. Hindi agad siya nakasagot. Bakit ba mahirap para sa kanya na umalis sa bahay na yun? Kahit ganoon na, at nasaktan na siya, bumabalik pa rin siya roon. At kahit alam niyang nandun ang asawa niya. Sandra, am I right? Kasi hindi naman sa ganun. It's just that hindi ko lang ramdam magbakasyon. I want to focus on my study, lalo na't next week na magsisimula ulit. Paliwanag niya, saka lumabas na sa kanyang veranda. At tinatanaw ang maliwanag na swimming pool sa baba. That's not the answer I'm expected to hear. Do you, or are you, in love with him? Glyza? Bulalas niya na kinakabahan. Why does she feel like she's trapped right now? Sandra, simple lang ang tanong ko. Hindi yun mahirap sagutin. Just say yes or no. Alam mo ang sagot yan. Now tell me, Sandra. Because you can just carry your things and leave. That's very easy thing to do. But right now, you choose to stay. Are you? I don't know, okay? Hindi ko alam. Lately, I feel comfortable with him. We bond together, that's it. I don't know, but I even trusted him for everything. Hindi ko alam sa sarili ko. I am confused right now, Glyza. Sagot ni Sandra, habang sinusuklay ng kaliwang kamay niya ang buhok niya. She was looking at the pool, like she was expecting for someone to show up there. Do you think you're in love? No, I am not. Alam kong may girlfriend siya, and looking at them makes my heart aches. Okay, it's not love maybe, but look, I am trying to keep my distance for him. Ayoko magmukhang masama sa mga mata ng iba. Sandra, nahihibang ka na ba? Ikaw ang asawa. You're holding his name. You are tied up with him already. He may have a girlfriend, but you are the wife. Babae lang niya yun. Bakit ka pag-iisipan ng masama ng ibang tao? They saw the news. They saw how he treated you using those words. Now tell me, you're in love with him at handang maging martir? If you can't let him go, why try to fight him? But I already signed the divorce papers, Glyza. Binigay ko na yun noon pa. And I know he loves his girlfriend. The way he took good care of her. Paano ko siya ipaglalaban kung hindi niya ako kayang ipaglaban? Do you think you need to keep your distance from him? Ayaw mong makasakit at maging masama sa relasyon nila? In that way, hindi lalala ang nararamdaman mo. Kaya habang maaga pa, umiwas ka na. That's the best choice for you. Stop the thought of staying with him. Natahimik si Sandra at hindi nakapagsalita. Maybe Glyza was right. She needs to keep her distance from him. Kasi habang tumatagal, mas nahuhulog pa ang loob niya rito. Siya lang din ang kawawa sa huli. Laman ng media ang tungkol sa kasal namin at ang divorce namin. Maybe tama na rin yun para hindi na ako mahirapan pa. Kami pareho. Dahil alam kong problema ang dala nun sa akin at sa kanya. Good. Don't be too attached from him. I don't want you to get hurt. You have to stop what you're feeling right now. I'll call my friend in Manila. He's a lawyer. Maybe he can help you to fix your marriage and divorce. Thanks, Glyza. Okay, take good care of yourself. Don't forget to take your medicines. I'll call you again to check on you. I'll hang up now. Good night. Naisagot niya sa kabinaba ang cellphone. Tumingala siya sa kalawakan habang nakatingin sa mga bituin. Napakaganda niyon, ngunit tila ba hindi niya nakikita ang ganda nito. Bumuntong hininga si Sandra, saka tumingin sa labas ng compound. Napakatahimik ng gabi. Sana, ganoon din ang nararamdaman niya ng gabing iyon. Tahimik at hindi kusang tutulo ang luha. Nalilito siya sa mga dapat niyang gawin, lalo na sa nararamdaman niya. Tuluyan na kaya maghiwalay sina Grayson at Sandra. Abangan sa susunod na kabanata.
Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.